At move naman ulit ako sa messenger room. Carl Rui. Carl Rui, good evening. Hello po. Hello po. Carl Rui, good evening. Hello, good evening po. Oh, Good evening. Magtatanong lang ako, Brother Jando. sige, go ahead. Napakinggan ko yung napanood ko yung debate niyo ng SDA, Oo. karaan. Oo. Ang topic niyo ay tungkol dun sa ang Iglesia Katoliko ba ay, di ba? Ang Iglesia Katoliko tunay na o hindi sulpot, parang gano'n, di ba? Patutunayan niya na ang Katoliko daw ay sulpot. Oo, gano'n. May nasabi ka dun sa sa debate ninyo na ang iglesyang itinayo ni Kristo ay walang pangalan noon. Yes, walang pangalan, bro. Walang pangalan. Oo. Pati nagkaroon lang ng pangalan nung tungkol kay Ignacio ng 100 AD, parang ganun. Tama ba ako? 107 to 110 AD, nandun. Estimation po yung 107 to 110. Ang tanong ko ay, kasi kilala niyo po ba yung isang aklat na ang nagsulat ay si Francis B. Cassidy, Religion, Doctrine, and Practice. Alam ko yun, pero wala akong aklat nun. Oo, ang mga aklat niya ay ginagamit sa mga Catholic school. No, isa siyang, alam ko to, si Cassidy ay isang pari rin. Nakasulat kasi sa aklat niya, did Jesus Christ establish a church? Sumagot din siya doon sa aklat niya. Sabi niya, yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible, considered as a human document. We learn that Jesus Christ established the church, which from the earliest time has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Tapos? Ayon kay Cassidy, may pangalan yung iglesyang itinayo ni Kristo. Nasabi mo nga rin yung sa debate. Ang sinabi mo lang, Christian Church. Pero dito, detalyado ni Cassidy, Church of Christ. Yes, bro. Wala problema yan, bro. Yan yung nasa nasa Discourses on the Apostles' Creed namin sa page 191 na kadalasang ginagamit. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the one Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Yung Christ Church, Iglesia ni Cristo yun eh. Ngayon, yung religion and doctrine, napanood ko dati sa sa weirdong doktrina ng ang dating daan. Kung saan, sa isang page naman doon, sinasabi na ang namumuno sa Church of Christ, si Pedro. So, ayun, di ba? Ayun. So, yung iglesia ni Cristo, hindi yan official name. Para lang yang ina ni Jesus. Yan na, para lang yang ina ni Jesus. Iglesia ni Cristo, ina ni Jesus. Ano ang official name ng ina ni Jesus? Ina ni Jesus pa rin ba? No. Pag sinabing ina ni Jesus, dahil si Jesus may ina. At yung ina na yan ay ina ni Jesus. Kaya ang tawag sa kanya, ina ni Jesus. Ina ng Panginoon. Parang iglesia ng Panginoon. Ina ng Panginoon. Sino ba ako't dinalawa ko ng ina ng aking Panginoon? Pero yung ina ni Jesus o ina ng Panginoon, kahit yun ang tawag sa kanya bilang identity niya as ina ni Jesus o ina ng Panginoon, hindi yun ang kanyang official name. Ang official name ng ina ni Jesus ay Maria. Kaya pag tinanong ako, ano ang official name ng Iglesia ni Cristo, ang sagot dyan, Iglesia Katolika. Hindi Iglesia ni Cristo. Para mo sinagot ang tanong, sino ba ang ina ni Jesus? Anong pangalan ng ina ni Jesus?
ina ni Jesus. Ayun. Ito po. Ina ni Kasi ito yung Jesus. ito yung pagkakasabi niya, di ba? Ng isang pare. Yes bro, alam ko yan bro, alam ko yan dahil pinaliwanag naman yan. Yung pangalang Iglesia ni Cristo, hindi nga yan official name, kakasabi ko pangalang eh. Hindi yan official name. Kasi kung official name yan, hindi na sana nag-imbento ng pangalan si Saint Dios, pangalan si Obispo Ignacio. Has been called after him. Ay, walang problema, parang ang ina ni Jesus, has been called after him. Parang ganito ba? Parang wag ka muna matigas ang ulo. Ang sabi, parang ganito ba? Ina ni Jesus, she was called after him. She was called after him. Parang ganun din. Dahil si Maria ay ina ni Jesus. The same sa Iglesia ni Cristo. It's being called after him. Kaya nga Christ Church Christ Church, Iglesia ni Cristo, pero hindi yun ang official name, talagang tawag sa kanya yon dahil siya ay iglesia na pagmamayari ni Cristo, talagang yun ay tatawag sa kanya, pero hindi yun ang official name, para lang ina ni Jesus. Sino ba si Maria? Ina ni Jesus. Huwag mo sabihin, hindi siya pinitawaging ina ni Jesus. Mali. Susunod po, kung nakita niyo po yung aklat, may kita niyo po, ang ginamit wala nga problema nga doon bro, pinaliwanag ko na bro. Kaya nga, inano ko nga lang po, kasi kung babasahin ko po, yung Church of Christ niya na ginagamit ng pagkakalimbag doon sa aklat, capital letters. Kahit pa capital letter yan bro, walang... Bro, ayon sa paliwanag ng Iglesia Katolika, dito tayo sa ano dito tayo sa ano sa paliwanag ng Iglesia Katolika, wag ka munang wag kasi nag-i-interpret ka sa gusto mong ipaunawa. Ay, teka, ako nakakaalam, Katoliko ako. Ako nakakaalam. Ngayon, ipapa-reconcile ko sa'yo. Kung talagang turo namin ng Iglesia ni Cristo ay official name na, bakit pa nag-imbento ng pangalan si Bishop Ignacio? Yun nga ho ang nakakapagtaka eh. Ayun, kaya ka nagtataka. Ayun. Kaya ka nagtataka kasi meron ka nang nilalagay na ideya doon sa una. Kaya ka nagtataka. Sa kami, hindi na kami nagtataka doon dahil alam namin talaga namang sabi nga ni Michael Sandoval at saka ni Cesar Sinita, itong Iglesia Katolika, nang pasimula siya talaga Iglesia ni Cristo. Tama? Dahil talagang kami ang tunay na Iglesia ni Cristo. Sabi nga sa pasugo ninyo, July to August 1988, page 6. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Sabi pa sa isang pasugo ni Phil John B. Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church that exists to this day can be traced back to the 1st century. Huwag ka nang kumontra. Yung Iglesia ni Cristo, talagang tawag yon dahil siya ay Iglesia kung may-ari ni Cristo. Pero hindi yon ang official name, kaya hindi mo kayang i-reconcile ang bakit nag-imbento ng pangalan si Bishop Ignatius kung meron na palang official name. Hindi mo talaga marireconcile yan kasi naglagay ka ng sarili mong ideya sa hindi mo dapat i-interpret. Ano? Paangasan? Yeah. Isang na walang pangalan. Ay, naku. Buti pa yung panganak may pangalan. Buti pa yung gate ng templo noon may pangalan. Buti pa lahat ng... Ay, naku. Wag kang. Oy, ang Iglesia ni Cristo sa Biblia. Opo, ano? Ang Iglesia ni Cristo sa Biblia. Proper noun ba o common noun? Bakit? Sagutin mo, proper noun o common noun? Ano ba nakalagay? Proper noun o common noun? Sabi po ni Cassidy, Church of Christ. Sagutin mo. Proper noun ba nasa Biblia o common noun? Proper noun, common noun. Sagutin mo, wag kang lumiko. Hindi ako naman, hindi ko nabasa ko. Tinatanong kita. Sa Biblia, wag kang sa Biblia. Ayon sa Biblia, nasa common noun ba o nasa proper noun? Sabi nga niya sa SDA. Hindi, sumagot ka. Hindi ka naririnig. 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 Hindi ka naririnig.
Nakakaano to. Hindi ka naririnig sa live, huwag kang mag-effort. Pag ako sinasabayan mo, kung di ka sumasagot, pinapatay kong microphone mo. Dahil magulo pakinggan sa live. Ako nagtatanong, ikaw naman paiwas sumasagot. Kaya kung gusto mong ilabas ko ang boses mo sa live, sumagot ka sa aking tanong for clarification. Ayon sa nakasulat sa Biblia, ang Iglesia ni Cristo ba ay nasa proper noun o nasa common noun? Ito sagot ko. Sabi ni Cassie Lee, Church of Christ. Wag ka tatakbo kay Kasili, paiwas ka talaga. Basta kayo talagang mga talagang paiwas kayo, ano? Hindi ko tinatanong sinasabi ni Kasili. Kasi alam ko yung paliwanag ni Kasili diyan. Hindi nyo pare sa Kasili. At kung tama ang unawan nyo sa sinasabi ni Kasili, sana si Kasili lumipat sa iglesia kinaniban mo. Sana lumipat siya kung tama ang unawa mo. Eto tayo ngayon. Sa Biblia, ang Iglesia ni Cristo ba ay nakasulat sa proper noun o nakasulat sa common noun? Sagot. Sagutin ko po. Tama ang sabi sa pasugo na ang Iglesia ni Cristo, ang Iglesia Katolika, dating Iglesia ni Cristo. Hindi yan ang tanong ko. Ulitin ko ang tanong ko, ha? Ang tanong ko sa iyo, ulitin ko. Tanong ko sa iyo, ayon sa Biblia, ang Iglesia ni Cristo ba ay nakasulat as proper noun o common noun? Ano ba nakalagay kay Cassie Lee? Hindi, sagutin mo sa Biblia, tinatanong ko, hindi ka Kasili. Hindi ba si Cassie Lee ginamit? Ano ang Ikaw talaga, hindi ka matino. Hindi ka ba matino kausap? Hindi ka matino kausap? Hindi ba galing sa Biblia ang sinasabi ni Cassie Lee? Hindi ka matino kausap? Sasagot ka ba ng diretso o hindi? Aklat nyo na ang ginagawa. Sasagot ka ba ng diretso o hindi? O capital letters. Ano Sasagot ka ba o hindi? Pag capital letters. Sagot ka ba o hindi? Hindi ka sasagot. O sige, ayon sa Biblia, ano ang nakasulat? As proper noun o common noun? Pag capital letters. Wala to. Wala to. Hindi matino kausap. Paiwas eh. Pagliligaw eh. Sana, pag kumontra kayo, mga sulpot, pag kumontra kayo, tapos kami humingi ng clarification sa inyo, huwag kayong umiwas. Bro, Katoliko yan, bro. Ha? Katoliko yan. Dati na nagtatanong dito yan. Hindi, kilala ko to. Kilala ko to. si ano yun, iba naman yung isa na Rui. Ito si Karui, talagang member to ng INC. Ha? Member Itanong yun ng mo, INC. parang yun yung picture niya bro. Yung nagtatanong lagi. Nagtatanong siya, pero siya yung, kung natatandaan nyo, siya yung nagtanong doon kay Father Darwin. Yung pili ko nilabas ang muka. Hindi ba? Siya yun. Yung nakaano ni Jun Ray sa tungkol doon sa dugo. Sa Levitico 18, siya yun. Yan ha. Sana pag kumontra kayo, no? Yung mga sulpot, pag tinatanong ko kayo ng matino for clarification sa mga nanunood, sumagot kayo, iiwas-iwas kay Kasili. Ano ba naman yan? Alam ko ang tindig ni Kasili dyan. Kahit naka-proper noun pa yan, alam niya hindi official name yan. Tingnan mo yung sa Aklat Katoliko, kapag tumutukoy yung me or you sa Panginoon, naka-proper noun yun. Tingnan ninyo sa Aklat Katoliko, yung me, ako, o you, ikaw, kapag ang tinutukoy ang Panginoon, naka-proper noun yan. Bakit naka-proper noun yan? Upang bigyan ng true reverence yung pinag-uukulan. Yung me, M-E, pag naka-capital yung M-E na yan sa Aklat Katoliko, this referring to God. Ibig sabihin ba, naka-proper noun ang pangalan ng Panginoon is me? Utak naman, please. Tsaka yung paraan ninyo, hindi ninyo aklat, kayo ang nag-i-interview, kaya nga kayo tuloy ang naliligaw eh.
Kung tama pa ang unawa ninyo, sana lumipat na si Castle sa iglesyang kinahaniban mo. O talaga, alam ko yon. Kahit nakalagay man sa proper noun yan, alam ko na hindi turo sa simbahan katoliko ng Iglesia ni Cristo ay official name. Kaya nga nag-imbento ng pangalan si Ignacio eh. Ano ba naman yan? Kapag sila nag-interpret, talagang hindi nila mare-reconcile yan. Ako, alam ko yun. Naka-proper noun, it doesn't mean na official name na yan. Mas magmarunong pa sa akin tong ano eh. Huwag ka magmarunong sa akin. Ha? Dahil kahit na anong gawin ninyo, hindi pwede na ang ibon ang magtuturo sa isda kung paano lumangoy. Hindi pwede na ang isda ang magtuturo sa ibon kung paano lumipad. Aklat namin yan, kami ang mas tingnan niyo ha, sa aklat namin, the question box. Ha? Isa sa the question box namin na aklat, may nakasulat na ano, the Catholic Church is not applied, ito, sa the question box, sa the question box, page 132, by Reverend Bertrand Conway, may sinasabing ganito: the name Catholic as a name is not applied to the Catholic Church in the Bible. Huh? Although the idea of the church in the mind of Christ and the apostles is clearly set forth by this Greek word which means universal. Saint Ignatius of Antioch writing, wait lang. Sabi ganito, Saint Ignatius of Antioch writing to the Christians of Smyrna about the year 110 is the first to use the name the Catholic Church. Sabi dito the name Catholic is as a name is not applied to the Catholic Church in the Bible. Kapag sila ang pinabasa mo itong the question box, ang kanilang paliwanag dito, walang Catholic Church sa Bible. In which mali, sinabi na nga the name Catholic as a name is not applied to the Catholic Church in the Bible. So merong Catholic Church in the Bible, hindi lang ina-apply ang pangalang Catholic Church. Oh, may Catholic Church in the Bible. Sabi niya, yan ang dating iglesia. Anong dati? Kaya nga walang sino man sa inyo maninindigan napatutunayan na may nangyaring total apostasy. Naghamon si Paul Alima, nagpadala ng sulat doon sa sentral na hinahamon ng ministro, tindigan ninyong mga INC, minister dyan sa sentral, sabi ni Paul Alima, na totoo ang total apostasy. Hanggang ngayon walang response. Tinanong ko si Paul Alima nung siya naparito, nag-response na ba ang sentral sa hamon mo? Nasa ano pa kami noon Anong pantaon yun? 2000 ano ba yun? 2010. Hindi pala. 2020 pala, 2010. 2020, layo nang nilipad ko. 2020, nagtanong ako kay Paul Alima. Doon siya na unang naghamon sa 2020. Ngayon, 2023, natanong ako sa kanya, bro, ano yung update doon sa hamon mo? Sinagot na ba ng sentral yung hamon mo na patutunayan nila na ang total apostasy? Ang sagot ni Paul Alima, wala pa hanggang ngayon, walang response. Mukhang hindi yata pinadala sa sentral. Yun ang sabi ni Paul Alima. Kaya nga hanggang ngayon, wala pa na ako nakita na tumindig ng total apostasy. Wala pa. Bakit? Yung sinasabing dating iglesia ni Cristo, sa kanila nyo lang yung maririnig. Bakit? Hindi naman talaga totoo na natalikod ang buong iglesia. Kaya yun, hindi makapag hindi makapag ano tawag yun? Hindi siya makapagpaliwanag kung bakit nag-imbento ng pangalan si Bishop Ignatius kung
meron na palang official name. Maging yung Catholic Church na ipinangalan, hindi rin yun official name. Yun ay adjective. Ha? Yun ay ipinangalan bilang patunay na universal ang iglesyang yan. Pero hindi pa yun ang official name. Kailan nagkaroon talaga ng official name ang Iglesia ni Cristo? Noong 1870 at the First Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ's Church, bilang palatandaan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, tanong, yung Iglesia ni Cristo ba, Christ Church, official name ba yon? Hindi. Bakit? Kung babasahin mo yan, sa Young's Literal Translation, na nakalagay naman dyan, Assembly of God. Oh. Doon naman sa sa Biblia ng Saksi ni Jehovah, nakalagay naman doon, Congregation of God. Oh. Sa dating Biblia, Iglesia ng Panginoon. Yung wag sana magmatigas. Pag hindi mo ma-reconcile, may diferensya ang unawa mo. Yan. Sabi niya, kaya nga ako nagtataka eh. Pakunwari pa itong nagtataka. Talagang hindi mo talaga ma-reconcile yan. Bakit? Naglagay ka ng sarili mong ideya eh. Na hindi naman yun ang konteksto ni Father Casili. Libasa kasi mahilig magputol-putol. Hindi yun ang konteksto ni Casili. Kaya wag kang mag-interpret ng hindi sinasabi ni Casili. Okay? So yun ang problema ngayon doon nung pag tinanong ko sa Biblia, paano ito isinulat? Proper noun o common noun? Sabi niya, ayon kay Casili. Tingnan mo, ang tinatanong ko Biblia, tatanungin, sasagutin niya Casili. Alam ko yung kay Casili. Alam ko yung kay Casili. Lilituhin mo pa ako. Hindi uubra yan sa punto por punto. Panlilito ninyo, hindi uubra yan dito. Nag-aaral ka pa lang, alam ko na yan. Ikaw talaga. Lipat na lang ako sa iba magtatanong. Dahil ayoko yung ganun. Ayaw ko yung ganun. Once kumontra kayong mga sulpot sa mga isasagot namin dito, tapos kami humihingi ng clarification, sumagot kayo ng diretso, hindi yung paiwas. Ayon sa Biblia, paano ito isinulat? Ayon kay Casili. Aba, nakakawala ng mahahalata nyo, para lang yung tinatanong ko, saang palengke mabibili yung preskong isda na yun? Sasabihin, punta ka lang basta kay palengke. Mali yun. Saang palengke nga nabili yung isda na yun? Mayroon ko specific na tinutukoy eh. So dapat ibigay yung specific na sagot sa specific na tanong. Ang tanong specific, ayon sa Biblia, paano ito isinulat? Proper noun o common noun? Kasi alam ko yung kay Casili. Yung kay Casili, paring Katoliko yun talaga. Pag sila ang nag-author, kahit pa me and you, kung referring kay Jesus at sa Diyos Ama, ika-capital yan, but it doesn't follow na yan ay proper name nila, yung me and you. Yan ninyo. Sa mga aklat Katoliko, pag sinabi, I am, yung I am, tinan nyo yung naka-proper noun yun eh. Naka-capital yun. Anak. Tinan nyo, sa magandang wita Biblia, anak.
Ayan natin para patunayan ko sa inyo. Dito tayo sa sa Mateo tayo. Sa Mateo 1:16, Mateo 1 muna tayo. Nasaan ba 'yon? Yung si Adan, anak ng Diyos. Si Adan ay anak ng Diyos. Yung anak ng ito na lang tayo sa 1:1:12 na lang tayo, 1:1:12. Tingnan niyo nakalagay dito. Ayan. Ikita ko sa inyo bilang patunay Ako pa lilituhin ito. Ayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yang anak ng Diyos diyan nasa common noun, hindi ba? Nasa common noun. Ngayon, pag tumutukoy kay Kristo, tumutukoy kay Kristo, ating basahin sa, let's try John 3:16. John 3:16. Ayan. Bugtong na anak. Tingnan nyo ang anak dyan, Naka-capital letter yung anak dyan. Ibig sabihin ba, yung anak dyan, proper noun niya yan? Proper name niya yan? Yan ang pangalan niya, bugtong na anak? Ano pa? Pahayag 19:13. Ano sabi dito? Yan. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Yan salita ng Diyos. Proper noun yan. Tanong, official name niya ba yan? Ang dating Biblia, at siya'y nararamtan ng damit na winisika ng dugo at ang kanyang pangalan. Yun na? At ang kanyang pangalan. P-A-N-G-A-L-A-N. Pangalan. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Tanong, yan ba official name niya? Ang verbo ng Diyos? Ang official name niya, Jesus? Jesus, Yeshua, Jesus. Pero dyan, ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Naka-proper noun yan. Ibig sabihin ba, yan ang ipinangalan sa kanya? Yan kung tinatanong sa Biblia, paano ba ito isinulat? Ang Iglesia ni Cristo. Proper noun, common noun. Aba, hindi sumasagot ng diretso. Tatakbo-takbo kay Casile. Ako ba lilituhin mo? Kaya ko nga pinaano sa iyo Pinapa-reconcile Sige. Kukontra ka, reconcile mo to. Kung may official name na, ba't nagpangalan pa si Ignacio? Ayun nga doon ako nagtataka Ayun, kaya ka pala nagtataka. Dahil may sarili kang unawa mo. Yan ang problema sa inyo. Nagbibigay kayo ng maling unawa. Alam na sana ang konteksto, binabago nyo pa. Binabaluktot nyo pa. Naku, car brewing. Next time, akala ko matino tong kausap Sasagot ka ba ng diretso? Sasagot o sasagot? Sige, ulitin kong tanong. Pag sumagot, ganun pa rin remove. Ayaw ko yung ganun. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo.
Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hype o display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kabilang foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.